Little bahay. Gremlins. Straight. Siyempre mo. Diba, umiyak kayo, ay, babaw na. Akala ko, may parang, please, select your ataul. Parang ganun. Sa K-pop, di mo na-under. Memorial Plan Seller, gano'n. Papunta sa TESDA. So, yung patay doon, buwag na. Walang bawa. Karin tayo doon sa napatay. Yung puro kataranda doon na pinag-uusapan niya, biglang... Fitness, nag-uusap na fitness, puro tataba. Kwenta. Hindi, tingnan. Thumbnail. Ano kayo, no? Straight body kayo, no? Hindi, mahaba lang yung ko. Pero mahaba yung binti mo. Hindi. Yung katawan, yung ito ko, upper torso ko mahaba. Pero yung paa ko maiksi. Kasi maiksi yung dito, mahaba yung paa ko. Kaya pag nakaupo, mukha akong matangkad. Pero pag tumayo na, mas maliit. Little paa. Gremlins. Gremlins. Street body ka, no? Street body. Uy. Iangat pa natin, no? Alin? Straight body ka. Street body ka, no? Hindi, parang ka naka-straight eh. Hindi ka ba nag-slouch? Ayan. Konti nung slouch. Yung chan ko kasi. Kaya na-slouch. Ang liit lang nung... Kasi nakalak na dito eh. Yun na yung pinaka eh. Ay, madami pa eh. Sa akin madami pa. Malalim pa Marami ka mai-stretch. malalim pa yung lubog ko eh. Tingnan mo pag nag-slouch ako. Slouch ka. Na-straight mo minsan. Oo nga na. Mas madami. Mas malayo yung lubog. Sa akin na ito na eh. Tayo mo ganun. Wow! Ay na, ano. Record din. Ano ang record din? Tangin na. Ang dami mo na clips. Hi! Welcome back! Hoy, wingay! Ayun na. Ako na sa pod. Yung studio namin na to, tuwing na lang magre-record kami. Ang problema namin, mga naglalaro dito sa computer shop. Sisitahin mo na sisitahin. Paano di pa tayo nag-record ng nung hymen ulit na ganun? Oo. Record tayo. Sige. 1, 2, 3. Hi, man. Ako ba yung sarap? Putang ng video. Hi, man! Kasi pasok na yun. Oo. Hindi siya yung gaganon. Hi, sup? Yeah, welcome back. Ay na, wala tayong pinag-usapan kung anong pag-uusapan natin ah. Wala. Wala tayong pag-usap. Ay, hindi. Nang, mga dalaw-dalaw. Dalaw. Dumalaw ka ba kapon? Hindi. Wala kasi karamihan ng namin, patay namin, nasa Cebu. So, dito bandang Manila, mga kakilala ko lang, mga kaibigan ko lang. Diyan sa Recuerdo, dahil tao. Oh? Oo, tsaka yung daanan sa DOS. Sabi ko, tataka ako, bakit walang dumada? Ay, walang nakapark. Nagpark ako. Sinita ako. Kaya. Sinita ako nung kanino motor to? Akin po. Huwag kayo dyan para hindi tayo makakabala. Kaya pala malinis. Kami dumalaw kahapon dito sa Forest Loan. Forest Loan. Forest. Si Papa. Ayun, si Romeo wala ngayon kasi si Retromancer natin. May dadalaw daw sila ngayon. Dalaw siya ngayon. Talban. So, baka next week na siya. Ay, wala kami. Wala din naman masyadong experience. Naupo lang din ako dun. Diba, usually hindi, nag-picture kami, di ba? Picture. Yung yung sa St. Peter, pabaong. Ayan, gusto niyo pakipakita yung picture. Nag-picture kami ni Kyle. Marami nag-o-offer dyan ng lote. Mahal yata ang lote ngayon. Oo nga eh.
Mahal talaga. Dapat pala combo yan no? Habang nasa workforce ka pa, kumuha ka na ng St. Peter, Life Plan, saka yan, yung lote ng ano. Kaya ngayon, pwede na yung mga life plan nga, maraming nag-offer ng ganyan, nakasama na yung living, yung burol, tas yung lupa, yun, yung sama na. Pero ikaw, ako gusto ko wag naman sana. Puta ka lang mga kahoy! Ayun, no? So, sunod na lang. Cremate na lang. Cremate. Ako din, parang gusto ko cremation. Kasi, wala nang lupa. Meron akong St. Peter na Bayad na ako bayad Tapos na. Mga 5 taong ko yata binayaran. Yun nga. Hindi ka lang makapili ng color. Pero, meron kasi kabaong. Anong kulay? Puti. Parang black lang siya Okay. So, nung inalok sa akin yun, wala lang, parang okay lang, babayaran ka lang parang monthly. Tapos, akala ko, may parang, please, select your ataol. Parang gano'n, wala walang, gusto ko Sana nangyari lang ba ako yung mag-offer? Ilan taon ka na, sir? Ilan taon ka ba nung Ilan taon ka na, sir? Nung in-offer ko? Unari mga 35. Malayo pa. Pero Hindi, initially pag in-offer ka, parang kang Hindi, siguro pag bata-bata ka pa, offending Kaya pero nung, ba? ako, ang naging mindset ko na lang dyan, kukunin ko siya, hindi para sa akin. Baka may kakilala na, kasi transferable siya So, yun. Basta ako, ganyan din ako dati in-offeran ako Ganyan din, parang, bakit? Parang ganun, bakit ako bibili niya? Pero nga, medyo itong late na naisip ko, kung kinuha ko yun noon. Tapos na. Ready na. Tsaka para siya investment Hindi siya, imagine mo na lang, gaya nung tatay ko, nung nawala yung tatay ko. Hindi nyo alam kung saan kukuha. Wala kaming pera. Hindi kagaya ng ganyan. At alam ko, ang isang, hindi pala, sa yun, sa lupa pala yun. So at least, kung kumuha ka na ng... 2 ata pwede. Sa isang... 5 nga yata Puta. Pero buto na. Pero hindi ba yung mga bayan? Wala yung mga tent. Yung ba ito, pataas? Siyempre mo. Diba, umiyak kayo, babaw na. So yung patay dun. Walang buto! Walang buto Naging wala Gumurong, yung ganito. Misconception. Ano ako dito? Purong meat na lang yun Parang na lang pati. Yun din, yung lupa. Ngayon, ang nakita dito sa may recuerdo na sa 130, 160. Isipin mo kung hindi ka prepared nun. Saan pagkukuhanan yung mga iwan ka na lang dyan sa labas. No? Bata 2 months na Yung inaanli Hindi kasi dati, naalala ko yung recuerdo, hindi ko kasi masyadong pinagpapansin. Yun nga wala nga sa mga nanonood nito. Tapos meron naman kayong kakayahan, tapos wala naman kayong pinagkagastusan. Bumili na kayo ng, life plan ba yan? Yung kagaya sa St. Peter, tsaka yung lupa, yung lote. Kasi nung in-offer sa akin yan, nasa 20,000-30,000 per slot. Ngayon, ang presyo niya nasa 130,000-160,000. Syempre, yung aksidente, hindi mo naman inaasahan yan. Isang kakukuha ng in an instant. Mas ang maganda pa doon, meron kang ipon na sarili mo. Ang maganda pa doon, malapit siya dito sa atin kasi sa DOS lang siya. Ayun. So yun nga, huwag nyo kaming gayahin na parang initsapwera namin yan ng mga kabataan namin, 20, 30. Kasi working tayo ng 30 May kaya natin magbayad. So, parang hindi ko pa kailangan yan. Parang yun yung papasok sa isip pag ganun yan. Kailangan Tsaka parang patulak ka. Parang sinasabi mo mamatay na. Parang ganun. So, ngayon, pwede pa naman kasi working pa tayo. Kaya pa naman, 5 years lang naman yata bayaran yan Correct. Pero kasi, pag, sa edad natin, malalaki na yung bata natin. So, may paggagastusan tayong iba na mas importante. Like, pag-aaral, pagkain, gano'n. So, yun, hanggat kaya nyo, hanggat maaga, may kilala kayo,
Kumuha na kayo para ano. Ay, Wala. Pas de soleil. game. Game! Hey! Ano nga pinag-uusapan natin? Hindi, ang naputol tayo dun sa ano eh. Naisip ko lang. Kaya na i-intimidate yung mga in-opera ng life plan. Minsan kasi sa approach nila eh. Yung mga lumang nag-aalok ng ng life plan. Mamatay ka na ba? Oo, parang ganun yung nila, atake. Ngayon, ang gaganda na ng mga Ma'am, sir. Oo, bihis. Meron tayong kasilangan na nagaganyan eh. Sino? Si Jessel. Life plan yun eh. Life Ano ba yun? Death plan? Ano ba tawag dun? Ano ba tawag? Memorial plan! Memorial plan. Death. Ano ba yung life plan? Pag may mga sakit-sakit, gano'n parang HMO? Hindi, ano yun? Pag namatay ka, or pag aksidente ka, yung memorial, yung panglipan ng tala. Ang pinag-uusapan pala natin is memorial. Memorial plan. Ewan ko tama, kung mali, sabihin nyo nga. Baka mali pa, mamagaling ko mali. Nalunod mo. Bobo. Bawas kaalaman nga. Wala naman dagdag kaalaman dito. Kasi nga, minsan kasi yung nag-o-offer ng life plan o memorial plan, hindi sila ganun ka... Masyado matapang. Oo, parang intimidating yung nila, areglo nila. Ingit ako sa'yo. Hindi na yun. Gusto hawak din. So, yun nga. Yung kultol niya sabi namin na pang bata pa kayo, kuha na kayo kung may chance, kung kaya naman, huwag niyong iwasan, kumbaga. Correct. Kung kaya nyo, kuha kayo. Kaya, yung pa isa, transferable naman. Siyempre, kung may nanay ka pa, tatay ka pa, pwede nyo ipasa agad, tapos kuha na lang ulit sakali. Huwag naman sana mangyari. Pero, prevention, again, is better than cure. Mangyayari naman siya, pero hindi pa naman agad-agad. Hindi naman natin gustong mamatay ka agad eh. Pero yun nga. Kaya nga plan eh. Oo. Baga pinaplano mo na ahead of time. Wala kang hindi naman plano yun pag ngayon eh. Death target. Death on the moment. So yun. Dying at the moment. She's mo muna memory. Mamatay na ako. Shit, pirma. Habang kaya pa. So yun nga. Kanina may kinakanta kanina dito kasi yung golden. Hindi, golden. Nanonood ka nun? Golden? Kaya keep up Demon Hunter. Oo, kasi yung anak ko nanonood nun eh. Sino dun? Si Aki. Aki. Ayaw ko talaga panoorin. Usually kasi pag kumakain kami, doon kami nanonood ng palabas. Tapos isang beses, inano niya, panoorin mo daw, maganda yun. Maganda nga. Pinanood ko maganda naman. No first 2 weeks, parang si K-pop. Kasi, K-pop talaga ako eh. Nakikinig ako twice, tapos yung mga lumang K-pop pa. Tapos, SB19 no eh. SB19. 18! Let's go! Tapos yun, pinanood ko, yung story niya, ano nga naman, typical lang. May kalaban, tatalo natin. Pero yung kanta nga, in the next Frozen nga siya eh. Siya na yung pinasa ni Elsa yung corona, di ba dati? Yung mga bata, kumbaga yung let it go, buta kahit saan kalumi, let it go eh. Pero ang galing rin ng areglo ng kwento nun, no? Kakanta ka para ma-unseal o kung ano. Masil yung Ang galing, yun na yung kapagalian mo. So yun, maganda naman siya. Tapos yun nga, medyo na-research ko ngayon. Hindi nga, nung mga unang part, hindi nga kinakanta nung ni EJ ba, yung si Rumi. Wait lang, yung totoong singer ba nun? Sila rin yung pinaka-boss? Hindi, iba. Iba. Magkaiba. Kanta lang talaga sila. Pero sa boses, Gets. iba din. Tapos yun, ginaganap pa nga ako nung live ni. Kasi ang taas niya eh, ang ganda yung kanta eh. Hindi niya kinanta yun until maybe a month kasi nga daw nagkaroon siya ng problema. Tapos nung kinanta niya, may sakit pa siya, tapos medyo binabaan yun to, na yun yung unang best na kinanta niya sa live TV. Pero maganda naman, kaya medyo mababa ata daw ng one note. Pero okay naman. Play the video. Sino yung pinakakalaban doon na lalaki, yung pogi?
kalimutan ko na. Gino? Basta yun, Gino, o yan. Gino. Meron nga palang, Solo leveling, Gino. meron nga palang Tagalay na boses sa Netflix. Sinong tumira? So yung kontrabida doon na lalaki, kaibigan ko, si Brian Alan Encarnacion. Siya ang Tagalog na boses. No? Ano yun? Ano talaga siya? Ano talaga voice artist. Ano mga tinira niyo pang iba? Sa 13, siya si Talagbusaw. Sino doon? Yung pinaka-kontrabida. Oh. Sa Marvel, alam ko, Thor ang Winter Soldier. Na Tagalog? Na Tagalog. Lahat ng Tagalog. Siyang boses. Brian Alan Encarnacion. Sarap pa, man? Humble yan. Magandang lalaki. Humble. Pwede natin kasi yan, taga-payat ba? Hindi, Hindi ka pwede pa, sorry. You didn't make it. Dapat nagkapayatas ka ba? Kuha ka rights sa bahay or... Bago ka makapunta dito. Sorry, pre. Hinura nga, hindi mo nakapunta. Charot. Hindi, speaking of mga taga-payatas. Yeah, sige, tira. Gusto ko lang mag-thank you dun sa mga kasi na-feature namin nung nakaraan si Actually, sinoutout lang naman namin si Graffiti. Tapos, bumalik nga yung natin na start small. Yun nga, yung payatas-payatas lang na. Meron mga nag-reach out doon, gusto magpag-guest dito. Sila papali. Ano kasi, feeling ko kasi yung, paano ba to? Yung lumang tambay, alam mo yun, pagkagaling mo sa school, galing ka sa tatambay ka lang, kukwentuhan lang kayo ng kung ano-ano. So siguro yun yung feeling nitong podcast na to Bagay, yun ang target natin Hindi ka magsi-cellphone, o di kaya mag-basketball kayo pagkatapos, kwentuhan. So yun yung feel kasi ng podcast ito. Kaya siguro gusto nilang tumambay dito. Yun nga, kung sa mga gusto, message nyo lang kami sa Facebook, sabihin nyo lang gusto. para may schedule natin kasi alam ko naman may mga trabaho din kasi. Pero usually nag-shoot kami ng Saturday, Sunday. So kung gusto nyo, kung invite namin kayo, mag-free na kayo ng Siguro, si Pitek ang una. Hindi naman natin siya, hindi naman siya isang oras. Siguro mga 20 minutes. Correct. So, okay lang naman magkasabay-sabay sila dito lahat. Tayo, pala ko doon. Magsabay-sabay. Magsabay-sabay na yun. Pero sisindi pa namin naman message si Grapitek. Grapitek, kung available ka, tambay ka. Sabado-linggo lang, Sabado-linggo. Usually Sabado, linggo lang ngayon kasi may one nga kahapon, nagpunta sa mga Pero yun, okay naman. So may nakita pa ako doon isa na pag-guest naman Sino ba yun? Si trainer ko yun sa butchery. Si Sir Rocky. So hindi, taga-Bulacan Again. Hindi, yung si Sir Rocky, naman siya, parang sa mga nag-a-abroad ng nagbo-butcher, kilalang yun. Pwede yun. Pwede natin. Kasi dito sa Payatas, alam naman natin na maraming, hindi kayang magpatuloy ng pag-aaral. Correct. So, yung TESDA is the next best thing mo. Kasi, usually ilan ba yung... Short courses lang ang mga TESDA. Yun, sa mga, pwede natin yung guess yun para at least makatulong din tayo sa mga taga-Payatas dito na gustong naghanap ng trabaho, na hindi naman nakapagtapos ng college or ng vocational. So, yun yung next best thing nyo. So, sige, pag may time po. Speaking of TESDA, nga pala, in-encourage namin kayo na mag-take ng mga short courses na yan. Kasi, isipin mo, isipin mo, short courses lang siya, tapos national certification na kagad siya. Usually ngayon, ginagamit na yan for requirements na kailangan NC holder ka na. So, maraming available na course. Nag-i-expand na ngayon ng TESDA. Actually, meron na silang film. Sa film, meron na rin ako nakita na parang jewelry making, tile setting, sa construction, forklift operator, driving. So, i-avail nyo yan kasi maraming scholarship ang binibigay. Free! Halos lahat ng ng TESDA is free ba yun? Libre. Libre. Kailangan mo lang yung requirements nila. Check nyo na lang sa website nila yung Ay, dito sa amin. Wala yung Roland dito. Pero may makakatulong siguro kami kung sakali.
Kung gusto niyo mag-enroll, alam niyo naman, hindi niyo pala alam bayad ko. Pero dito kung gusto niyo, kung naghanap kayo ng malalapitan, minsan kasi nakakaya na pumunta doon sa TESDA. Correct. Na unless na wala kang kilala. So yun, sa page na lang, kasi si Mervin may connect doon, so pwede namin kayo message lang matulungan. kayo kung anong inquiry nyo. Ano tayo Para tayong manpower Wala kami portion. recommendation lang nyo, kayo pa rin magpapas sa sarili ko. Papasok lang kayo doon para lang yun nga kasi pag may gagawin ako sa bahay, pupunta na ako, medyo nahihiya ako nahihiya pumasok, nahihiya akong kumausap. Correct. So, not unless may parang kakilala ka na, punta ka dito. Pero, kayo sa inyo pa rin yun. Wala kaming may tutulong sa grade nyo doon kung papasa kayo. Kayo pa rin yun. Tulungan namin kayo ma-start yung journey nyo. Hindi lang naman din yun sa marunong Halimbawa, tile setter ka. Sabi na tile setter ka, nagta-tiles ka na dito, natuto ka sa mga matatanda kasi, Kung gusto mo, kasi usually pag papasok ka nang mahanap ka ng mas mataas na hindi naman posisyon na kliyente na gusto mo sa mga, yung ibang naghahanap ng certificate, kung ano talaga, pwede din yun yung ma-present. Hindi ibig sabihin na marunong ka na tulad mo. Marunong ka na mag-film. Kumuha pa rin siya ng course doon ng film. Kasi nga, yung certificate yung habol mo. Kasi iba pa rin kung may pinipresent kang certificate Meron kang parang proof. Hindi mo naman, mahirap naman sabihin, nagpapalitada ako. Correct. Yung mga skills kasi na hindi nakukuha ng certificate of employment. Yan yun. Tama yun. Hindi yung mga short courses ng TESDA, yan yung magsicertify sa inyo na kayo'y skilled na. For example, yun nga, yung tile setting. 10 years ka na nagta-tiles. Kaso ang tira mo, puro kapitbahay lang, kakilala lang. Para ma-certify ka at magamit mo yung skill mo na yun with papel, kumuha ng tile setting. Yun yung point. So, parang nag-aral pero mas maiksi nga na panahon. So yun, marami dyan. Alam mo, nagagandahan ako sa TESDA. Totoo. Bakit? Kasi self-paced Ibig sabihin, kapag alam mo na yung isang bagay, pwede ka na mag-advance, hindi mo na kailangan antayin yung mga kasama mo. Kung marunong ka na dito sa part na to, bibigyan ka na ng parang certificate niyan, sa next level ka na hanggang sa matapos mo siya. Hindi kagaya kasi sa yung old school na pag-aaral, mag-i-enroll kayo ng sabay-sabay kayong kaklasihan, sabay-sabay din kayong gagraduate. Taon ng ito, kung marunong ka na, mag-exam ka lang, mag-certificate ka lang, go, papalit ka na. Kuha ka na agad. Kunwari, dati ka ng driver, tapos wala kang certificate. Pwede ka nang, pagka na-recognize ka, napasa mo yung mga papers mo, pwede ka na magpa-assessment kagad. Tapos national certification na kagad. Ayun, pwede ka na mag-apply sa mga kilala, hindi naman kilala. Kumbaga, yung mga matataas na trabaho na naghahanap ng ganon. Yes, magandang yun. Kasi dati naman kasi wala yan Correct. Yung mga bus driver, si driver? Pasok mo na. Meron palang 16-wheeler, 10-wheeler, yung level ng pagdadrive. Ngayon kasi hinahanap na siya. Dati, yung mga lolo-lolo, papa natin, wala. Yung basta sinabing driver kasi sinabi nung kakilala, pasok ka. Ngayon, mga kumpanya, naghahanap na ng ganun So, para kayo, kung may skill set ka nito, driving, tile setting, or kung ano man na meron sa TESDA, kuha yung TESDA para at least ma-certify kayo. Mas madali kayo makakuha ng trabaho. May pipresenta kayo sa mga kumpanya. Welcome nga pala dito sa Highway Manpooling Services. Highway Manpooling Services. Kung kailangan nyo ng services, Andito lang kami. Tatakbo kasi si Mervin. Hindi pala. Tatakbo, Diyos ko. Tatakbo lang ng pera dyan. Tawang trip lang kami. Gusto nga din na yung mga tulong talaga. Sayang kasi. Totoo, sayang talaga siya Kung, sabi ko nga kung napaaga-aga, para siyang, ang tawag nito, civil service. Kapag ka fresh graduate ka,
May mga nagsabi na sa akin dati, mag-take ka na ng civil service. Ako naman, nung bagong graduate ako, huwag muna, pahinga muna ako. Ilang taon na ako nag-aaral eh. Tapos ngayon, parang alam mo yun, 5 years, 10 years, parang kailangan mo na ng civil service. Nung magte-take ka na, magre-review ka, tapos parang hindi masyadong outdated na yung, alam mo ba, hindi ka gaya ng fresh grad ka pa lang, mas mabilis kang, feeling ko mas mabilis kang makakapasa. Totoo. Sa civil service. Kasi ngayong matanda na, kumuha ng ganun, wala ka nang ibibigay eh. Dati kasi magaling ka pa mamula eh. Pero tsaka pa-retire ka na. So pagka dati, di ba, pagka bagong graduate ka, ang galing mo mamula sa exam. Tsaka malakas mo, puta, dali to. Wala ka review. Pipikita ka sa mata. Yun yung yun yung siguro learning sa amin na dapat kung may manunod man dito na dapat i-grab nyo na kung merong opportunity na gano'n, mag-exam, mag-test, lahat kunin nyo lahat ng pwede nyo kunin kasi eventually magugulat na lang kayo, shit, kaya nagagamit pala to. Take ka, ano yun? Take ka na ng take, tapos biglang meron na pala ako nito. Kailangan po yung Anong palabas na yun sa Korea? Yung marami siyang marami siyang audio. Kailangan po lang yung plumber, pagbagsak. Talaga. Ganun yung tema nun. Actually, ngayon naisip mo kasi may papasukan dapat taong parang gig. Kailangan ng civil service nga. Oo. Sabi ko, kung kukunin ko pa yan ngayon, wala na eh. Hindi naman siya wala na parang it's too late na para sa era ko eh. 40 mahigit na ako eh. Correct. Tapos government din sana. Kasi maganda sa government. Correct, may mga benefits sila na. Tsaka yun nga. Ayun, kung may chance lang kayo. Usually, pero ganun din naman. Ay, nakikinig sa atin kahit dati. Wala rin. Hindi, sa mga kita naman namin na gaya ng binabanggit ni Jomar. Huwag kayo matakot mag-exam, mag-try. Kasi ako ba't siya? Nung una, sinubukan kong, mag-TM eh. Sabi ko, kaya ko pa ba to? Ayan, yan nga. Tapos nung pinasukan ko lang siya ng pinasukan, actually bumagsak ako nung una eh. Tapos nag-retake lang ako, pumasa. Tapos hanggang sa makukuha mo na ulit yung rhythm ng pag-aaral. Alam mo na kung saan, paano mag-review, paano sumagot. Yun nga, parang kumbaga sa laro, kinalawang ka lang eh. Hindi mo ginagamit yung skills mo. Pero yun nga, kung hanggat maaari nandun ka pa sa era ng aral, aralin nyo na lahat. Usually kung may time pa kayo, malakas pa kayo. Kasi ako call center, so gabi, tulog, gising. Tapos hirap na sa umaga yung klase. Yun nga yung sabi ko magte-test lang ako kaso nga lang yung oras nga kasi maghapon sa umaga, maghapon sa gabi. So, zombie ka? wala akong bukod sa mababa na yung parang steam ko doon, parang hindi na ako kumpiyansa. Wala pa akong oras. Correct. So kung kaya nyo pa, usually pag bata pa, kaya pang 2 hours, 4 hours tulog eh. Okay, gawin nyo na. So, ayun, tama na. Nga pala, ang Hymen Manpower Services. Speaking naman din sa pagiging bata, na-compare ko lang yung physical na katawan ko dun sa may nakausap akong bata nito lang mga nasa ba lang sila 19, 20, ganyan. Ito. Naalala ko kapag dati nung nagbisyo na ako ng mga 20 mahigit. Wala akong kasi yung pag nang-over ka, okay lang. Mag-inom ka ng ilang araw, okay lang. Pag nag-reach ka na pala ng mga 40, medyo nararamdaman mo na siya eh. Hindi ka basta-basta pwedeng gumalaw kasi baka mamaya mabitak yun. Yung ako nga, yung sakit ng dito ko yun eh. Umilat ko! Hanggang ngayon masakit yung bako. Pag uminom ako, tapos kang over, walang problema ngayon. Pag uminom ako, malamig lang yan. Bukasan, parang feeling ko, ang bigat na ng likod ko. Sige, tayo na yung kidney ko. Gusto ka na. Diba? Kung i-compare yung mga
Dati kasi, yun nga, nung bata pa tayo, yun yung ano natin, wala eh. Dati, nagpa-practice tayo, uwi tayo ng alas 10, so babalik tayo alas 6 sa umaga eh. 5 oras tulog eh. Hindi tayo nakatira sa school eh. Mas masarap sa school eh. Oo. Yun nga, kasi nga, medyo bumibigay na nga rin talaga. Minimal, mga konting galaw na. Konting galaw na. Yung ano nga, yung basic nga na, ano, yung basic na ganun-ganun lang. Sakit-sakit. Oo, yung basic na ganun-ganun. Sabi ko, ay na dati kaya ka. Ngayon, tumutunog. Literal na tumutunog. Hindi ko nga ako. Ito, hindi ko na tumain, no? Naglalak, frozen shoulder. Tapos yung ito, dati, ayun o, agad dito. Hindi ako nakaka-stretch naman. May mga mobility exercises na hindi na kaya. Unless siguro, galawin mo ng galawin. Oo, kaya bilib na bilib ako dyan sa mga quiz natin dyan na ano. Na talagang active para. Diba? Pero may mga gout na, magiinom, basketball. Ako wala eh. Walang basketball, nagiinom, tapos walang exercise. Hi, man! Exercise! Lahat na lang ng ano, galing tayo dun sa patay. Life plan, ano tayo dito sa K-pop di mo na under. Memorial plan seller, gano'n. Tapos napunta sa TESDA. Manpower pooling. Tapos kayo naman, ano, fitness. Kaya mga usapan dito. Fitness, ang gusto na fitness, puro matataba. Parang kwenta. Dapat na nag-uusap na ganyan. Parang, ano yung English eh, pero parang ibig sabihin, nalaman ko na scam ang school nung teacher ko, na yung teacher ko ay nagtuturo ng business pero walang business. Tapos yung PE teacher ko, ang taba. Dapat, ano tayo doon? Gawin mo yung i-preach mo. Kung nagtuturo ka ng luto, dapat marunong ka magluto. Tsaka, yun nga, kasi ito, shoutout dun sa mga TL ko. Talaga? Kasi, yung bago ko lumipat, may TL ako, ng sales kami. So, sales kami. Magbenta ka. Pero ikaw, parang, hindi mo alam yung ganito, hindi mo alam yung ganyan. So, bakit ka nandyan? Parang ganun. So, nag-resign ako. Tapos, nung lumipat ako, ayun na, yung TL ko talaga, yung manager ko, talagang, nagtatawag siya. Pag wala siya, may benta pa nga eh. Nakabenta pa eh. Kasi may kasama din siya, shoutout kay Jordan. Sales na siya, tapos managerial pa sa inyo. Kasi pag tapos na yung managerial works niya, magtatawag siya. Mag-i-email siya. Parang pakita niya na, ito yung practice. Tsaka gusto niya kumita, kasama siya sa incentive. Pag may benta ako, may pera ako. Correct. Diba? Manager na siya nun ha. Doon ako believe sa mga taong ganun eh. Yung mga, nagtuturo ka, pero ginagawa mo yung tinuturo mo. Correct. Ang hirap makinig sa taong turo ng turo, sabay hindi mo naman ginagawa, di ba? Kaya tayo. Hindi, doon kung may papasok yung mga trainer sa TESDA. Kasi karamihan sa kanila is industry practitioner. Kung ano yung isa, may business siya ng cafe, meron siyang barista siya sa abroad. Tapos, yun, nagtuturo siya. So, basically, ay tuturo sa iyo doon is experience eh. Yung actual na skill plus the experience. Yun yung maganda sa TESDA. Ay, mag-enroll kayo talaga sa TESDA. Ay, may manpower pooling. Which is, babalik nga doon sa yung school na parang, wala. May problema ba ako? Sabihin sana, wala akong problema sa school, pero parang meron. Kasi nga, hindi rin. Ang hirap ipaglaban ng isang bagay na hindi ka naniniwala eh. Okay, go. Kasi sabi lang sa school, tuturuan ka nila ng ganito. Correct. Wala akong nagamit dun sa... Wala nga eh. Kahit ako eh. Marketing. Wala rin eh. Wala. Ultimo yung teacher ko sa English dati. Binagsak niya ako. Kinokorek ko siya eh. Inano niya ako sa, huwag ka na sa klase ko, kuha ka na lang next year. Call center ako yun. Di ba? So, kumbaga, nasa sa'yo din eh. Kung experience pa rin talaga eh, no? Correct. Although yung school, something na kailangan natin daanan,
which is kasi nga, hinahanap yun ng mga, kumbaga parang, Requirements. oo, requirements Papel lang siya eh. lang. Papel Oo. lang siya eh. Ang magagamit mo talaga sa buhay, yung mga experience sa pagdadaanan mo eh. Kaya, yung mga tao na, tulad ng mga mayaman, si Bill Gates, si Mark, mga dropouts din naman eh. Correct. Di ba? Correct. Wala silang, Ang sa akin kasi, dalawa eh. Ang side ko din, pareho tayo ng ano eh. Nag-aral ako ng college dahil parang peer pressure. Kamag-anak pressure. Yun, no. Si Mervin wala natapos. Yung mga kapatid niya, hindi naman nakapag-aral eh. So ako, eager ako mag-aral. Ang problema, wala akong school na mapuntahan na maganda. So napunta ako, hindi ko naman sinasabing hindi maganda yung URS. Pero that time, yun na yung parang pinaka last resort ko na school na tumanggap sa akin. Tapos ang course lang na available doon, agriculture, social work, tsaka business. Ang ganda pakinggan nung Bachelor of Science in Business Administration. So yun na yung tinake ko. Pero yung buong journey ko nung nag-aaral ako, hindi siya academic eh. totoo. More on extracurricular activities ako dun eh. Sumali ako ng dance troupe, which is po tayo pareho. Tsaka yung experience ko with people during my college days. Yun pa. Yun yung masasabi ko na mas nagamit ko siya nung nagtatrabaho na ako or nag-apply ako magtrabaho. Pero yung academics ko, meron, pero di naman dinidefine. Siguro sa ibang school. Baka meron sa mga prestigious Sa mga, school. hindi, sa mga, tawag nito, yung mga talagang, ang tawag dito, yung mismong, yung, like for example, culinary. Ito yung gagawin mo. Correct. Hindi ka naman mag-aaral English. Correct. Hindi ka naman mag-English 101 sa... Well, siguro pagdadaanan mo, pero pag nag-focus ka na ng culinary, mag-English 101. Dapat pala ang business school, nasa SM. May business na. Yun lang yung pwedeng may business na. Itutuloy nyo. Parang mag-OJT kayo. Ang pwede lang mag-alok ng ganitong course, merong ganong establishment. Oo, kumbaga parang ganun, oo. Kasi, dapat, kung yun talaga yung target na, well, depende rin kasi sa taxi. Tulad mo, yun na lang kasi meron eh. Correct. Hindi naman yun talaga yung... Ako, ang gusto ko talaga, bago ako mag-college, astronomer. Okay. Gusto ko mag-aral stars, heavenly bodies. Kaso lang, malayo. Ilang madam po. Saan? Doon pa sa Maynila. Pero meron. Meron. Oo. Tapos sabi ko, saan ba meron? Sabi ko sa papa, saan ba meron? Sabi niya, gusto mo yun? Sige. Parang sabi ng papa, sige, mag-ganon ka. Sabi niya, layo. Ako na mismo yung tinamad. Sabi ko, ano bang meron sunod? Ang susunod, sabi dito, wala pala. Hindi. Yung pinag-aaral ng mama ko sa ano, yung lagi nagwewelga? PUP? PUP. Saan yun? Santa Mesa? Ayan, ang layo din. Oo. Saan ba meron? Meron sa nabalita ko, may mga ka-apply daw. Meron daw sa Montalban, sabi. Di na lang! Sabi ko, kapit lang! Tapos nakita ko talaga, business talaga. Kasi, wala akong kumbaga, kumbaga sa pagpipilian, yun yung nagustuhan ko talaga. Kasi nga, hindi naman ako sa paglulupa. Kasi hindi ako, ano isa? Social. Hindi ko maintindihan kung anong gagawin nun. Sabi, anong gagawin mo dun? Sabi kong ganun. Tapos nakita ko business, mabusiness si Papa. Nagkatindahan kami, nagkaroon kami ng mga parentahan. Sabi, sige, ito na lang. Kasi parang, mas alam ko yung background nito. Parang ganun. Parang naranasan ko na. So yun. Ayun. So parang saludo ko sa mga tao na kumukuha ng course na gusto talaga nila. Oo. Hindi yung out of necessity lang na nagagalingan ako sa ganyan. Yung talagang pag bata ka pa lang, pagsampa mo, alam mo na yung gagawin mo. Kumbaga, high school ka pa lang, magna-nurse ako. Yung kahit nurse lang yan, kahit sabi mong nila lang yung nurse, magna-nurse ako. Kahit Yung anong talaga school, yung, basta yun yung goal niya. saludo ko siguro dyan. Siguro yung lapses din sa side natin. Kasi di nga natin alam yung... Kasi ako, gusto ko na lang na course after nung nagtatrabaho na ako. Sabi ko, dapat pala nag-masscom mo. Kasi yung skill set ko, yung utak ko, ang gusto kong trabaho is production. Sa TV. Ang problema, yung skill set ko, wala. Wala akong background, di ako marunong magsulat.
Hindi ako marunong magsulat professionally. Technical writing. So, ang naiwan na lang sa akin is yung physical ko. Nag-PA ako. As in, galing sa talaga, paakyat. So, kung naisip ko na to nung pa ako, bata-bata, malamang nag-mascom ako. Yun nga. No? Ano bang naisip mo na trabaho mo nun? Ako, basta ang pagka-graduate ko nung college, Before pa? Wala. High school, wala rin. Wala. Yung classmate ko nung high school, sabi niya, anong course nyo? Sabi niya, kami, ECE. Ano yun? Electronics and Communication Engineering. Sabi ko, yan din yung sa akin. Kasi 4 kami, best friend kami. Enroll tayo sa PUP. Boarding house tayo. Alam mo, yung typical na bata na plano. Punta kami, madaling araw. Tapos kinat-off yung pila. 501 ako. Wala nang pila. Nagpa-picture pa kami ng black and white 1 by 1. Tapos may parang ang preso, may pangalan. Tapos ang ending, umalis kami. Pupunta kami ng SM Santa Mesa, nag-bumpers. Tapos, nagpatawag pala ulit ng alauna. Wala na. Naubos pa siya. Oo, tapos pagbalik ko doon sa bahay, sabi ko lang sa nanay ko, pangit yung school mo. Pero hindi ako nakapag-take. Pero ikaw, meron ka na talagang... Meron, kaso nga, since nawala nga, usually yan, ang second option mo, nung college ka, anong next target mo? So ikaw, mascom na. Hindi, during college na to wala. Wala rin ako din, wala. Gusto ko lang matapos siya. Ang goal ko lang matapos lang siya. Ayoko lang mag-repeat. Yun na yung pinaka ko doon. Ako, nung college, nag-start ako ng college. Nung second year, kung napansin mo na medyo nawala, kaya nalita ko isang taon Kasi, medyo nagustuhan ko yung hindi computer engineering yung Comtech, yung Comtech, kasi nga isang bilin din ng tatay ko, yung mga computer, yan yung the next thing in the future, sabi niya, yung computer yan yung magiging, kaya mag-aral kayo yan, sinabi niya yun. Sabi ko, oo nga, sige nga, napansin ko nga din, sige magka-Comtech. Kaso nga lang, nung nalaman ko na 2 years lang, sabi ko, wala akong matututunan sa 2 years. Kasi nung nag 2 years ako sa years, wala akong natutunan. Kaya sabi ko, wala. Iba kasi ang mga technical courses Compare mo sa mga... sa bagay, yun din. Mga bachelor. Di pa natin alam yun. Alam yun Kunwari, nag-welding. Putang ina, 2 taon ka mag-welding. Kunwari, 2 years ang welding, Ewan ko na lang pag hindi mo kaya yung mga 6 months lang nga lang nagte-training na welding. Totoo. Yun nga, hindi ko alam yun. So, sabi ko, sige, tuloy ko na lang. Which hindi ko naman din natapos yung So, parang ako, naging base na lang ako kasi hindi yun sa pagmamayabang. Parang jack of all trades Kahit sa mo ako ilagay, kaya ko mag-adapt, kaya ko mag-excel dyan. Hindi ako magiging the best dyan, pero nandun ako sa mga top 3, 4, 5, 6. Nandun ako sa part na yun. Hindi ka weakest link. Hindi ako weakest link. Kaya kong sumabay. Hindi ako magiging top. Hindi ko alam kung ayoko lang maging top or talagang support role kasi din ako Ako din Pareho tayo, support role tayo Ako support talaga ako Kumbaga, hindi mo ako makikita sa front. Nagpipicturan nga kami dati sa company namin. Ayaw ko nandun ako Hindi ka na nagpipikita. Kunwari, picturan tayo. Tapos, nagtatago ako. Ako hindi, pinapauna ko yung mga tapos sa likod ako. Yung sa pagitan. Kasi, kasi, yun sa naging industry ko naman, feeling ko hindi as isang tao Collective yung... Sa lahat naman, parang sa lahat naman. Collective, siguro merong iba, gusto nila, bida-bida sila. Meron nga. Pero ako kasi, dahil collective siya, hindi mo siya pwedeng gano'n. Ako lang yung nag-head. Ako lang yung pinaka, parang project manager nung na yun. Pero collective siya, hindi pwedeng i-honor lang, galing ni Mervin, ang galing ni... Hindi. Team siya. Ayun. So ikaw, more on gano'n ka, support role talaga. More on support role talaga. So talagang nandun lang ako, tutulong lang ako in the background. Kahit hindi mo ko isa, ang galing niya. Wala, okay lang. Basta, nandun lang ako, basta hindi lang ako lalagpak. Nandun lang ako, basta pasado lang ako, nandun lang ako. Ganun lang kasi ako. So, kasi noon, nag-asawa na ako noon Ano bang, ang naisip ko noon, ano bang next best thing na kaya ko? Correct. Magaling ako mag-English noon Galing akong Diliman kasi. So, nung elementary, sige, try akong call center. Di ba, nag-try tayo ng call center, di ba? Nag-back tayo ng una. Doon ba yan?
Diyan, sa may Mitsubishi ba? Sa may yung ano. Tapos, ikaw, hindi ka nagtuloy nun eh. Ikaw nagtuloy-tuloy. Nagtuloy ako nun, nag-apply ako sa Ortigas hanggang sa nakuha ko. Tapos yun, nagamit ko naman. Actually, wala akong nagamit talaga nung nag-call center. Wala akong nagamit na sa course ko. Mahilig ako manood ng movie na English. Kasi nga, may parentangan kami ng CD-DVD dati. Alis na panood ko lahat yun. So, English, pakipag-usap sa tao. Hindi mo ko, medyo introvert kasi ako, hindi mo ako makikita kukuha ng attention ng tao, makipag-usap. Hindi. Hanggang hindi mo kausapin, hindi kita kausapin. So, pero kasi since yun yung trabaho ko, so, marunong ako makipag-usap sa tao, kaya ko makipag-usap. So, medyo nag-excel naman ako doon. Hindi naman tumagal naman yung ano ko. Kaya, hinip ko na lang kasi maganda rin naman yung kita ng call center dito sa Pilipinas. So, hanggang ngayon, call center, kasi nga, doon ako nagbe-benefit. Kasi, ganyan naman yung purpose natin para magtrabaho eh. Diba? Kung saan ka nag-benefit. It's just that, yun nga, nasayang ba ang tamang term dun sa college years natin na ako wala naman akong pinagsisihan. Wala akong naisip na, hindi, siguro yung pwedeng sayang, missed opportunities, kung yun yung gusto mo ngayon. Pero kung hindi siya, hindi pa rin siya sayang. Kasi nga, marami pa rin tayo na-build no. Tulad tayo, doon tayo nagkakilala. Marami kami na-build nung college days namin. So, yun nga lang, in terms of moving in life, your purpose in life, parang hindi mo talaga siya doon makikita. Not unless, hindi ka nag-umpisa doon. Kung baga, yung sinasabi nga, high school ka pa lang, gusto ko maging nurse. Doon mo mabe-benefit talaga yung college. Babangga kasi siya dyan, kung ang pinag-uusapan natin is yung parang professional growth. Doon sa parang personal growth, tsaka career growth, parang gano'n eh. Kung kaya mo siyang mga tao na lahat yun. Kaya nga, kung kaya mo siyang tuhudin ng isang putang ilang galing mo. Kami kasi, nabuhay lang, parang ako, kung ano na dyan, go lang. Kasi tsaka less fortunate, hindi naman kami mayaman. Tsaka kung gusto ko mag-aral sa magagandang school, pupush ka mag-sarili mo. Kung kaya ng magulang ko na pag-aralin ako doon, malamang makapili ako ng ibang course. Pero dahil nga hindi, kung ano lang yung nandyan, hindi, yun nga, gaya na sinabi mo, hindi rin naman ako top. Actually, nung inawardan nga sa URS dati, may inawardan nun na leadership awardee. Tapos ang requirements yata nun is dapat student council president ka, ganyan-ganyan. Doon sa isang banda, medyo na-hurt ako dun eh. Kasi hindi ko naman sinasabi na ako yung dapat maging leadership awardee. Dalawang president ka eh. Dalawang yung president. Pero, contender ako eh. Kung ang requirement, yun nga, hindi lang ako pumasok doon sa requirements. Kailangan kasi... Sino bang ano natin nun? Hindi ko alam eh. Aga? Hindi. Si Barcelon. Si Barcelon ang nanalo. Edu. Yun lang naman sa akin. Dapat iniba nilang kategorya yung leadership award. Kasi pinukpok ko talaga rin naman yun eh. Yung ilan ba ang tatlo? Dalawa? Mga tatlo. Ano isa? Silangan Dance Troupe, Avaw, Abstract Visual Artist Organization. Pero konti lang kami nun. Ano yun, drawing. Tapos, junior marketing. Tapos, member din ako ng Save Me. Save Me din ako eh. So, yun, yung mga ganun. Tapos frat, may frat pa. Pero hindi naman school school so, based. pero ibang part din ng leadership din yun. Totoo. Yun lang naman yun sa akin during college. Pero yung buong stay ko doon, hindi naman ako yun yung nangyari. Masaya naman ako nangyari yun, experience. Tulad na doon, yung Silangan. Background lang din ako kasi doon eh. Tayo yung nagpaplano, pero pag nag-tayo na doon, wala naman ako. Alam ko lahat, pero wala, hindi nila alam kaya ako naman kinuha yung sa Silangan. Kaya na-push ako maging leader nun. Kasi wala na eh. Tapos nasasayangan ako, parang tayo ano to eh, may future to eh. May nakikita, may na-vision ako sa kanya na na malaki. Kaso, kinapos na ako sa oras, graduate na ako eh. Kaya nung ako ng third year. Ako, parang 2 years lang ako naging active doon. Pero pumasok ako doon, first year pa lang tayo. Mistap ako doon. Mistap kagad ako noon eh. Pagkasayo na isa. Hindi na ako sumayaw ulit. Tapos nag-stop ako. Second year, namatay yung Dance Troupe. Yun, nirevive namin hanggang sa nabuo na nga. Wait lang. Di ba si Manyao hawak noon una? Si Tapos Manyao. naging si
Bakla? Si... Namatay? Si Sir, pangalan nito? Wala. Namatay? Yun. Di ba? Yun. Ayun. Tapos sumunod, si Troy na? Tapos si Troy. Hindi, may isa pa babae. Sino? Alam ko may babae pa eh. Hindi, si Troy na. Yung babae, sa iba siya. Sa Lisbon naman. Tapos wala kasi tayo Sa noon. Kaya siya LA. yung siya yung parang naging stand. Si Ma'am LA doon. Ano yun eh? AFP yata siya ngayon. Nagtrabaho. Ano pa yun eh? Siya yung mihak sa atin nung September end. Kasi nga wala tayong nun. Correct. Tama lupit nun, no? Wala tayong advisor. Pero kapag event tayo, parang ang advisor namin sa kabilang org. Katawa pa lang namin kasi sige, kami ako nang muna bata. Tumatayo yung org nang walang advisor. Ganun kami kalupit nun. Puta, wala. Tapos until na, hindi ko alam ba, napunta tayo. Kaya kung ibabangga lang yung professional growth papunta doon galing nung college, mas maganda kung kaya nyo tuhugin eh. Kasi, totoo. Pagkadating nun ng after college, doon ka na magbibuild ng kung ano niche mo, kung saan ka, industry ka. Then, kung mapili mo, yung iba, nag-random pick, trabaho muna ng SS, trabaho muna ng ganito, hanggang sa doon na, kung saan sila tayo, doon na sila magfo-focus, nag-manager sa ganito, blah, blah, blah. Ako naman, pagkatapos ko nun, gusto ko talaga production. Yun naman yung klaro sa akin. May ganun din. Dumating yung clarity sa'yo, pagkatapos mo. Wala akong ibang gustong trabaho, kasi nakita ko si Owen ng Wawawi, yung nagpapalakpak. Yung papagano sa studio. Nung nakita ko siya, sabi ko yan yung gusto kong trabaho, yung may radyo, may gano'n sa bibig. Kung ano man yan, hindi ko alam, nag-apply ako sa ABS, hindi ako tanggap, Channel 7, Channel 5, kahit anong Channel V. Then, actually, nalipat ako sa Channel V. So, napunta ako sa production, pero mga, tawag nito? Mga activation yung trabaho nito. Ito yung mga namimigay ng sample sa mall, sa palengke. Yun yung naging trabaho ko. Hanggang sa na-convert lang ako sa events production. Which is, yun din, may radyo pa rin. Naibangga pa rin naman dun yung gusto kong mangyari. Pero kung naituhog kung naituhog yun nung college pa lang, hindi naman mas mabilis, pero mas confident akong siguro. Tsaka, ano sasabihin ko? Tsaka, not unless tulad kayo namin na, malapit. Kasi, kumbaga, nasa diskarte din kasi. Tulad tayo, wala tayong path na sinusundan, pero kung ano yung dumating na moment, grab. Alam mo ba yung pamilya ko puro bakal? Welder, basinis, nanay ko, tendera, mga pinsanin ko sa side ng mama ko, yun sila, mga brainy yun Pero kami, more on bakal talaga yung namin. Construction. Tapos biglang events. Bigla ako napunta doon. Totoo. Kaya dun sa, yung anak mo ba, ano siya ngayon? Anak ko ngayon ay, senior high school grade 12. Grade 12 na siya. Pero nauna si Kaito, di ba? Huminto lang to. Ano kinukuha niya ngayon? Saan siya? Pinag-take ko siya ng exam sabi ko nga sa kanya, mag-take lang na mag-take. Sa Marine? Hindi. Pinag-take ko siya sa UP. Sana nga, next year pa yung result Ang ko naman doon, mag-take ka na lang mag-take. Kahit anong school. Huwag ka muna mamili ng kurso. Kasi ang issue doon, kung matatanggap ka muna doon sa school na yun Diba? Take ka ng take. Pag pumasa ka ng pumasa, that's the time na mamili ka. So siya, ano ang technique dyan? Ano bang course to? Sa UP, kukuha ka ng course na, ikaw na ba nagsabi sa akin, diba? Yun. So, alam mo na pala. So, yun. So, yun nga. So, yun nga, hindi ako natatakot. Pero, yung anak ko kasi si Kaito, ganun din, walang balak. Nakikita ko. Nakikita mo ikaw? Oo. Yun tayo kasi. Hindi ako makagalit Yun tayo kasi noon. Hindi naman natin alam kung anong nararamdaman ng magulang natin. Oo, yun nga. Tapos nangyari na ito ngayon. So, okay naman. Pero tayo kasi ngayon yung magulang. Oo. Ang inaano ng ginagawa mo? Baka mangyari ka, baka wala kang gawin. Yun nga kasi, isa akin kasi, may dugo ko yan. Medyo alak na. Medyo alak
may plano siguro eh. Kasi, ganyan ako eh. Wala akong plano. Sa bahay naman ako ni mama. Hindi, okay lang. Makain naman ako eh. Okay lang. Ganun eh. Pero, di ba nga, pinapa-apply natin siya ng marine. Parang ayaw niya eh. Tinatanong mo siya na, sumunod to, sige. Kasi kung gusto, gagawin niya eh. Binigay ko sa inyo yung mag-girl ka dito para pasama kita. Ayaw eh. Hindi, magtanong. Wala eh. Wala eh. Pero, matulugan mo man sa kukutuban mo. Wala eh. Pero, ang medyo na, ano ka sa kanya, magti-teacher daw siya. Sabi ko, anong teacher mo? Eko, pwede ako PE. Puta, sabi ko, tignan mo katawan ng anak ko. Ang ina, binalya niya isa doon sa video. Kung ba, sinashare siya nung basketball group. Puta, pagbalya niya, ewan ko tumayo eh. Pero hindi. Tapos parang pinitin niya pa yung tira niya eh. Yun yung sabi sa'yo, kung magpipi ka, dapat kaya mo. Pwede. Pwede. Nandun na sa build niya. Sabi ko, sige. Sabi ko sa'yo, pabalik. Sabi ko kasi, medyo marami lang kupal sa Montalban, sa taas. Balikan ko lang yung mga tropa ko doon para timbre lang kita doon. Kasi medyo makasin na tingin mo eh. Ang laki mo, ganun kapag lahat. Correct. Baka mabanatan ka bigla doon. Timbre lang. Pero hindi, pero kung gusto sige, niya, mag-take siya doon kahit sa URS. Maganda ang standing ng ng passer natin sa left. Ang dami picture dito, diba? Na taga-URS. So, ang gusto mong pag-teacher, maganda sa URS. Malapit. Saka medyo, doon sila mas focus doon eh. Correct. Mas focus sila doon sa teaching, sa edu. Pwede. Habang hindi niya pa, alam mo yun, habang wala akong plano, pasukan mo to. Yun yan. Tapos graduate siya. Lumampas ka ngayon. Lumampas ka sa ngayon. Sige, magkuha mo niya. Pag may enrollan uli, try mo ulit kung gusto mo, sabi ko sa kanya. Kung hindi, sige, tuloy-tuloy mo lang yan. Okay lang, marami school, hindi naubos ang school. Correct. Sabi ganun. Yun lang talaga, dapat ang ituro mo, yung nagagawa mo din. Kasi baka magmat ka, iboklog ka eh. Hindi mo naman nagmamat eh. Ako muna mo makaka-away dyan, sabi ko sa'yo. Ako naman, babae kasi. So, tinanong ko siya, sabi ko, anong course mo na? Sabi niya, dalawa yung option niya, either law o hindi kaya architecture. Sabi ko, kung maglolo ka, may pinsan ako na lawyer. Kaso may pre-law eh. So bago ka mag-law, may pre-law ka. Ano ipiprilo mo? Ang mga option yata, ganun. Tapos accountancy, ganyan. Bago, parang yun yung pinaka-pre-law. Kaya yung AB English mo yun? Pre-law yun, alam ko eh. So ngayon, actually, sa akin yun, hindi ko alam yung isasuggest sa kanya kasi ang hirap nung mas madali yung ito yung kunin mong kurso. Kesa yung kunin mong kurso. Paano nakabase sa kanya yung Ngayon, sabi ko mag-take lang. Ang naging option ko na lang, mag-take ng exam, ng entrance exam. Sa dami ng school na pwede niyang takean. Then, until then, feeling ko makakapili na siya ng kung ano yung course na gusto niya. Ayun, kung may option naman kasi talaga, kunin nyo ng kunin. Kasi kaya nga siya tinawag na option eh. Mas madami, mas maganda eh. Ang nagbigay sa akin ng suggestion yan, yung classmate ko rin nung high school. Yung kami kasi dati, ang naging ugali namin, namili na kagad kami ng course. Yan. Tapos, nung hindi kami nakapasok dun sa school na yun, noon kami ng gana. Sa kamundo. Oo. Mali. Ang sabi niya, mag-take ng entrance exam kahit hindi mo gusto yung courses na meron doon. Mag-take. Pag may bumalik, may tatlo kang pagpipilian. Oo, tama. So, kung doon sa pagpipilian mo, pasok ka kasi ako, nung nag-exam ako dati, engineering yung gusto ko. Yung grade ko pang business. Parang hindi siya, teka mo, hindi mo naman engineer. Kailangan parang may grade kasi na So yun, tapos meron pa tayong thinking dati kasi na kapag hindi ka, kunwari, kinuha mo yung business, hindi mo na pinurso yung engineering. Pwede ka naman palang mag-shift. Yun nga, yun. Isa pa May yun. ganun palang technique na pwede. Nakuha mo na to. Prerequisite din na to. Meron ka na ito. Pwede ka naman lumipat doon. Kung hindi ka pumasa sa engineering, pumasa ka naman sa business ng same school, kunin mo muna to, tsaka ka mag-shift. Kung talagang hindi namin alam yung
yung nakikerry-carry yung subject. Tapos yun sa 1-1, 1-2. Kala namin, pag mag-start ka ng English, ulit na naman ng first Wala year, na, second year. nakuha naman na yun eh. Oo. Ganun pala yun. So, well, too late na. So, yun nga. Kaya nga may ganun experience para din ma-apply natin sa mga anak, sa mga magtatanong. Kaya maganda talaga. Experience talaga is the best teacher. Pero So, balikan ko yung sinabi mo. Yung sabi mo kay Kaito na, di, nasa dugo naman niya yan. Dito wala ako dyan, may gagawin yan. Yun na lang rin yung ano sa akin eh. Yung pagka parang hindi ka sigurado. Kasi syempre, ikaw, alam mo na kaya mo eh. Tapos, pag yung anak mo, tapos pag tinignan mo siya, putang ina, ano ba? Tapos, yun na lang nasa likod mo. Gumalaw ka naman. Ano ko yan? Gagawa niya na. Ganyan din ako nun. Puta, tingnan mo ako ngayon. Tingnan mo ako ngayon. Pero nakakaba siya eh. Kasi yun nga, baka magkakaiba kasi tayo ng approach sa pagkabigo eh. Hindi ka pumasa, nag-apply ka, hindi ka na ganito, nag-take ka, bumagsak ka, magkakaiba tayo ng approach. Ako kasi hindi. Bagsak, ulit. Sige, ito kasi, di ba, nakapasok yan dun sa Fatima. Sa may magandang school yun. Anong nangyayari kasi malayo, tas laging puyat sa gabi, alam mo naman mga tao ngayon, gabi na umaga tutulog, maaga klase niya. So hindi siya pumasa doon. Sa isang klase. So sabi niya, hindi siya makakamove ng second year hanggat hindi niya tapos yun. Tama. Kasi hindi naman to college na pwedeng mong balikan. So sabi niya, sige kunin mo ulit. Kaso lang, hindi na siya cover nung kasi ano nung siya, voucher. Nung voucher. Kasi pilay siya nun eh. Parang naputol yung buto niya. So, meron siyang voucher. Tapos yun, hindi na, gusto niya, ibabayaran mo na yung lahat. So, sabi niya, medyo mahal sa, para sa isang course sa isang taon. Correct. Parang, sayang yung isang taon, na isang course lang kukunin mo. Sabi ni Andrea, pumunta ka na lang dito. Kumuha ka dito. Since, hindi naman yan talaga yung parang college mo. Pagdadaanan mo lang yung senior high, junior high na yan eh. So yun, kumuha mo na siya dito sa tapat nung nung mekaniko. Kung ano yung parang mekaniko. Basta technical so ngayon, ayun. Tropa siya na kasi binigay sa kanya yung motor ko na yung dadala ko. Hindi, yung kasi hindi Rosy yun eh, yung isa, yung maliit. Medyo Rosy. At parang Rosy. Yun. So ngayon, yung mga tropa niya na mekaniko, mga kaklase niya, sila gumagawa ng motor na yun. Pero nag-ano na rin siya, bumubukas na rin siya ng Hindi sila, tinuturo sa nila pagbubukas eh. Yung mga engine mechanic yan eh. So, may tuturo yan. Siguro, wala patapos na eh. Second year na eh. So, sila yung labas, magko-convert. Ngayon, kinonvert niya na motor ko na maliit na gano'n, yung parang bobber na gano'n. At least, meron. Basta, kaya nila magkumpuni. Skill set ko. Tama, yun nga. So, natin dyan eh, lagyan lang sila ng skill eh. Para pagkalabas mo doon, magkaya ko yan. Meron kang manira eh. Meron kang Totoo. Hindi ka guys sa atin, puta naalala ko talaga to eh. Pagka-graduate namin, pumunta kami ng Timog. Ang dami namin resume. Alam mo yung random pick? Ito, apply. Sa gitna ako sa may rotonda. Ay, ano ginagawa ko? Alam mo yun, parang sumusuntok ako sa hangin. Yun, sabi ko, wala. May nakita ako dun, Octo Arts, parang gano'n. Sabi ko, apply ako dito. Basta gusto ko, somewhere in film, basta may production. Basta yung nagsuot nga na gano'n. Tapos, wala lang, sa security pa lang, hindi ka na makapunta sa second level. Magbigay. Paano yan, sir? Yan na lang yan. Kung hindi na ipabasa, sir, kunin ko na lang yung 1 by 1. Sayang, kung gusto ko na i-edit sa ibang resume mo. Yun lang, basta yun yung parang pinaka-ano ko nung mga panahon na yun, na parang, shit, palagay natin, graduate ako nun, 21 years old, yata ako nun. Nandun ako sa gitna ng rotonda, sabi ko, ano ba itong ginagawa ko? Parang, 21 ba ako graduate? Hindi. 21. 24 ako nagtrabaho, pagka-asawa nagtrabaho na. Hindi. 21, kasi wala akong senior high school eh. 17 ako, 17, 18, 19, 20. O, 21. Sa bagay, nasa school kami, pumupunta ka, nagkatrabaho ka na. Nagtatrabaho na. Pero yun nga, parang ang ano mo doon, wala kang skill eh.
Hindi ko yung sinasabi mo, yan, sila meron na ngayon kahit paano. Lagyan lang natin sila ng oo, lagyan natin ng ako, hindi ako marunong mag-drive. Wala akong alam talaga. Ano lang sa school. Yun lang. And then, yung anak ko, tinuturuan ko na mag-drive. Para basic skill lang. Para mabuhay. Wala. Natuto akong mag-drive ng motor nung pandemic pa kasi wala akong choice, diba? Bumili kami ng motor. May vlog kami yan. Tingnan mo sa vlog na Andiyan sa baba. Mga tips kung paano makabili ng motor gamit ang kupit na pera. So yun, ang point lang natin dito, hanggat maaaring bigyan natin ng ma-equip yung mga bagets sa mga hindi natin natutunan, no? Nung tayo mas maganda mabigay natin yung mga bagay na ngayon late mo na natututunan na kailangan Correct. Di ba? Ayun. Yun. Manpower pooling. Okay. Ganun lang. Magtapos. Putay na, gago. Isang oras na naman, no? Oras yung kanina pa. Next episode, try natin kumuha ng ng guest. Okay. Si either dun sa mga nag-comment. Yung isa, sino yun? Nagtitinda na? Tetenda? Yung isa nag-comment. Si Leo. Anong yun? Anong ginagawa niya? Parang famous Paris Chow Fan dito. Sa Maganda yun. Pwede nga doon sa kanila Kung matatambayan natin. Libre pagkain ba doon? Wala naman na. Sige, try natin mag-guess. Kasi, by this week kasi makabili na ako nung sinasabi ko. So, pwede na tayo din siguro. Yan, sige. Comment nyo na lang kung sinong tingin yung gusto nyo i-guess. Si Gravitic ba muna? Si Leo. So, sino yung isa? Ay, yung sa TESDA. Sa TESDA. Yan, may tatlo tayo. Pero hindi lang ibig sabihin na isang oras natin silang bubulas na dito, di ba? Pero huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa amin sa YouTube. Click nyo lang yung subscription para ma-notif kayo pag may mga bagong uploads. Oo nga. Medyo na-hit kasi kami. Wala yung isang channel. So, bumalik kami doon sa original na channel namin. So, hindi pa siya, konti pa lang, nasa 200 lang yata. 300 pa lang yata. Pabutin nyo lang ng 1,000. 1,000 lang, tapos nood kayo guys. Laking tulong na yun sa mga piling content creator na tulad namin. Tapos kung gusto nyo naman yung mga short form namin, meron kami din sa Facebook. Like nung isa na lang yata, 500, na tayo. 499. 499 na lang So, naman 500 na yun. Talaga. Ano kami nga nagre-react no? Kasi nasa notif ko kasi page ko yun So parang has like your ganito. So putang dami naman ito. Tapos kita ko yung nag-upload na si Mervin. Bago pala. So yun. Sige. Next week na lang. Again, Facebook, YouTube. Gusto niya din mag-Spotify kaso... mag-Spotify kami kapag... Isa pa pala, naalala ko yung nag-una nag-livestream tayo noong nakaraan. Dati ba? Sinabi natin doon na kapag naging 1,000 subscriber tayo, magbibigay tayo ng merch. Panoorin mo? Talaga? Si Queen lang yung nandun na sumasagot-sagot. Sige. So, pag nag-1,000 kami sa YouTube, magbibigay kami ng merch. Sagot naman ni Romeo. Sagot naman ni... 1,000 subscribers sa YouTube. Sige. Bibigyan kami ng merch. Anong tawag dito? Again, yun. Facebook, YouTube. Tapos, baka sa feature niya Spotify. Kaya naman gumawa nun, pero tsaka na. Tsaka, anong tawag dito? Thank you din pala, syempre. Thank you sa lahat nung nagsusuporta sa mga short video sa YouTube. Maraming salamat. Continue lang tayo guys. Mga kabiyak namin dyan and see you soon. Bye.